Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, panibagong linggo na naman tayo. So, nandito tayo ngayon sa week 48. At sapagkat panibagong linggo na naman tayo, syempre meron title ito. So, babasahin ko yung title ng ating morning revival for this week. Christ coming with reward and punishment. A lamp shining in dark place, and Christ appearing privately to his overcomers as the morning star. So, at least merong ilang topic na makikita natin dito sa ating title. So, yung unang topic, sabi niya, Christ coming with reward and punishment. So, ito ay tumutukoy sa kanyang pagbabalik na kung saan, ibibigay niya ang dalawang bagay, reward o punishment. Pag may reward, walang punishment. Pag walang reward, may punishment. Tapos binabanggit naman dito ang ilawan na sumisilay sa kadiliman. So maganda rin ito. Ibig sabihin siya ang liwanag. At pangatlo sinasabi rito, ang kanyang pagpapakita sa isang pribadong aspekto. So, ibig sabihin, ang pagpapakita ng Panginoon ay merong at least dalawang aspekto. Bukas na aspekto at sikreto. Amen. Kaya pag sinabi natin private appearing, sikreto to. At yung pang-apat, so, apat na topic ang nakita ko rito. Ito naman ay ang, okay, so pwede kong sabihin, karugtong ito nung pagpapakita niya ng pribado sa kanyang mga mandaraig bilang tala sa umaga. So, ibig sabihin kapag siya ay nagpakita sa isang pribadong aspekto, siya ay makikita sa aspekto ng tala sa umaga. So, yan. So, mga kapatid, ito na, mag-umpisa na tayo. Ang schedule natin ngayon ay week 48, day 1. Para sa mga Bible verses natin, Revelation 22:12. Behold, I come quickly, and my reward is with me to render to each one as his work is. So malinaw dito na binabanggit niya na siya ay paparito ng mabilis at ang kanyang gantimpala ay nasa kanya. Dala-dala niya. Babalik siya, dala-dala niya yung gantimpala. At sinasabi na ibibigay niya ito, okay, depende o ayon sa ating mga gawa. So, ang ibig sabihin, yung gantimpala, may kinalaman siya sa gawa. May gawa ka ba? At anong uri ng gawa meron ka? Yun, hindi lang may gawa. Hindi sapat na may gawa. Maraming mga believer, gumagawa, naglilingkod, papagal. O, mabuti, meron. Kasi kung walang gawa, sure na sure, meron kang kalalagyan dahil wala kang gawa. Pero maski may gawa, ang gantimpala ay depende pa rin kung anong uri ng gawa. Anong klase, paano isinagawa. Kaya, maganda itong mga paksa na ito. Amen. Matthew 16:27. For the Son of Man is to come in the glory of his Father with his angels, and then he will repay each man according to his doings. Repay. Ibig sabihin, babayaran siya according to his doings, ayon sa kanyang gawa. So may gawa ka, anong uri ng gawa yan? Kung tama, babayaran ka. Madalas ginagamit natin yung pay or to pay sa mga gumagawa. Normally, sa Tagalog, sweldo yan eh. Pag may isang taong nagtrabaho, may sweldo. Okay, so ang mga salita dito, pwedeng bayad, sweldo, o gantimpala. Mga magkakahawig yung kahulugan yan. Kasi ang gantimpala, binibigay din na may kinalaman sa accomplishment. Katulad ng mga nanalo sa mga paligsahan,
Yan ay isang accomplishment na binabayaran, ginagantimpalaan. Sa mga kapatid, magbasa na tayo. The Greek word translated rewards in Revelation 22:12 means wages, sweldo. So dito sinasabi sa atin, yung gantimpala, ang kahulugan niya ay wages, bayad o bayad o sweldo. Parang ganon. Wages is sweldo. At the Lord's coming, these rewards will be rendered to each one of the believers after the rapture of the judgment seat of Christ. Amen. So sa huling kapanahunan, yung Biblia kasi sinabi niya na ang paghuhukom ng Panginoon ay magsisimula sa kanyang sariling sambahayan. So diyan mag-uumpisa yung judgment. Nang ibig sabihin, una sa atin, una sa mga believer, una sa sambahayan. Tayo ang mga unang hakatulan. So believer ka ba? Una ka. Believer ako, mauuna ako. No? Sapagkat ang Panginoon, maghahatol pa siya sa mga iba't ibang uri ng tao. Diba? Sinasabi na siya ang hukom na darating, hukom ng buhay, hukom ng patay, hukom ng believer, hukom ng unbeliever. No? So maraming mga uri, iba't ibang uri ng paghuhukom na isasagawa ang Panginoon. At ito ay mag-uumpisa sa atin, sa kanyang sambahayan. Kaya sa kanyang pagbabalik, etong mga believer ay mararapture. Mararapture sila. Yun naman mga namatay na believer, mare-resurrect muna bago ma-rapture. So walang haharap sa Panginoon ng hindi kailangan may katawan. Kasi pag namatay wala nang katawan eh. So kailangan mabuhay na muli para merong katawan. At yun naman mga hindi namatay, dumating siya ng buhay, mararapture. So lahat mararapture. At ang rapture dito ay sa judgment seat of Christ. So ang unang lugar na binanggit sa Biblia na kung saan isasagawa ng Panginoon ang kanyang paghahatol ay sa judgment seat of Christ. Mga believer lang ang pupunta diyan. Kapag hindi believer, walang buhay ng Panginoon, hindi naligtas, hindi na silang na muli, hindi pupunta sa judgment seat of Christ. Ang pupunta diyan ay mga believer lang. At diyan isasagawa ang paghahatol. Na may kinalaman sa gawa, sa paglilingkod, sa mga accomplishment na naisagawa. At ito ay pagkatapos na ang isang tao ay naligtas. So malinaw siya. Amen. When He comes again to possess the kingdom, the Lord will reward or punish all those who belong to Him. Some will receive His punishment because the Lord's word, my reward is with me, implies that there is not only reward, but also punishment. In keeping with this, okay, so ibig sabihin nito, sa pagbabalik ng Panginoon na binanggit sa atin, pagbalik niya, nasa kanya ang reward. O sapagkat sinabi niya, nasa kanya ang reward. Okay, nasa kanya. Kung walang reward, igagawad niya ang punishment o kaparusahan. So sa pagbalik ng Panginoon, mayroong dalawang bagay. Reward or punishment. Okay, gantimpala o kaparusahan. So ito ang dalawang bagay na meron ang Panginoon pagbalik niya. So siyempre nung una natin siyang na-meet ang Panginoon, tayo ay nanampalataya. Ang natanggap natin ay kaligtasan. Eternal naman yan. Okay, tapos mula diyan, kailangan nagsimula ka ng gumawa, maglingkod. At sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay ira-rapture, okay, sa judgment seat of Christ. At doon, merong dalawang bagay na meron siya. Reward, okay, kung ayos ka. Kung hindi, punishment. Linaw. Amen. Amen. So in keeping with this, in Revelation 22:7,
The Lord declared, I come quickly. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this scroll. He who keeps the words of the prophecy of Revelation is blessed because he will be rewarded. The reward we receive on that day has much to do with our attitude today. So 1 Corinthians 3:8 says that we will be rewarded according to our labor. So ang believer, mga kapatid, kailangan may labor, may pagpapagal. Hindi sapat na ikaw ay naligtas lang. Dapat pagkatapos ng kaligtasan mo, meron tayong labor. Kaya sa Revelation 22:7, meron binanggit dito na yung prophecy na nakasulat dun sa bunton, balumbon, scroll is balumbon. Kung ito ay iyong sinagawa, ikaw ay merong gantimpala. So, malinaw naman kasi ang Biblia. Lahat ng bagay ay ini-explain niya, hindi sikreto. Pinapakita niya na merong mga pag-aatas, katulad sa propesiya. Na kung yung mga pag-aatas na yan ay sinagawa mo, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Hindi ka niya kakalimutan. Kaya kailangan, meron din tayong pagbibigay pansin sa mga kasulatan, sa salita. Anong mga bagay na inaatas sa atin ng salita. Huwag mo lang basahin yan at alamin. So yung word na keeps the word of the prophecy. Hindi lang panghawakan na sa paraan na natututuhan mo o nalalaman mo. So yung panghawakan dito ay isagawa mo siya. Halimbawa, sabi ng Biblia, mahalin mo ang Panginoon. Yan ay isang salita ng propesiya. So kung sinagawa mo yan, ikaw ay tumugon sa kanyang pag-aatas. Sabi niya, gusto ko, burning ka, mainit ka. Ayaw ko ng malahininga. Kung tumugon ka at hindi mo hinayaan ang sarili mo na malahininga, kundi nag-apoy ang espiritu mo, araw-araw, pinapaypayan mo. Parang yung mga baga, pinapaypayan mo. Ang ibig sabihin niyan, tumutugon ka sa mga pag-aatas. Kaya ang salita, mahalaga sa atin. Sapagkat kung walang salita, hindi mo alam yung mga pag-aatas, mga words of prophecy. Hindi mo siya malalaman. Sapagkat ito ay nakasulat sa Biblia. Kaya importante, nagbabasa tayo ng Biblia. Mula sa pagbabasa natin, nakakatanggap tayo ng mga words of prophecy, which we need to keep. Mga salita ng propesiya na kailangan nating isagawa. Malaman at isagawa. In Matthew 16:27, the Lord Jesus said that at His coming back, He will reward us according to our doings. Eternal salvation has nothing to do with our works, but the kingdom reward will be altogether according to our works that we have done by the Lord's life after being saved. So ang reward, walang kinalaman sa salvation natin. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo ay naligtas. At ang kaligtasan na ito ay eternal at hindi na mawawala sa atin yan. Ligtas na tayo sa maraming aspect. Sa lake of fire, okay, ligtas na tayo. At tayo na isilang na muli. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Nagkaroon na tayo ng buhay ng Panginoon. So yan yung sinasabing after save. Pero after save, mahalaga na tayo ay mag-umpisa. Mag-umpisa tayo sa mga paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang gawain, at ito ay gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat mula diyan, tayo ay tatanggap ng gantimpala. Kaya mahalaga yung ating pamumuhay, gawa at mga bagay, okay, na ating ipinaglilingkod pagkatapos nating maligtas. So wala siyang kinalaman sa kaligtasan. Amen. So today's reading na ako.
Every save one will be manifested before the judgment seat of Christ, so that each one may receive the things done through the body according to what he has practiced, whether good or bad. Those who practice good will receive a reward, and those who practice evil will receive punishment. It is because of this that even the Apostle Paul says that he dare not examine himself, but he who examined him was the Lord. Amen. So, ibig sabihin, pagkatapos nating maligtas, okay, katulad ng binanggit sa atin, dudulog tayo sa judgment seat of Christ. At doon, ang Panginoon ang magdidesisyon. Hindi tayo, hindi kung sino man. Siya ang hukom, siya ang magdidesisyon kung anong uri ng paghahatol ang igagawad niya. At mula dito, pwedeng ang isang tao ay tumanggap ng gantimpala o punishment. So yan ang mangyayari. At alam ito ni Paul, kaya si Paul, hindi naman niya ini-examine, hindi na niya sinusuri yung kanya sarili. Sapagkat hindi naman siya ang magdidesisyon, no, kundi ang Panginoon. Ang mahalaga dito, okay, ay ang desisyon ng Panginoon batay, okay, sa iyong gawa. Kaya dalawang bagay ang binanggit dito. Kung ang gawa mo ay good sa mata ng Panginoon, hindi sa mata ng tao, sa mata ng Panginoon, tatanggap ka ng gantimpala. Subalit kung ang iyong gawa ay evil, masama, makakatanggap ka ng kaparusahan. At ito ay ang Panginoon ang magdidesisyon. At siyempre, fair yan. Parehas yan. Matuwid yan. Sapagkat siya ay isang matuwid na hukom. As we live on earth, it is not sufficient for us to merely have a conscience without offense. The Lord must still judge the way we serve Him. So isang aspect lang yung conscience without offense. Sapagkat ang conscience natin ay related sa sin. No? Kung napapanatili mo siyang maayos, walang mga maling bagay na ginagawa mo, meron kang budhi, void of offense, walang condemnation. Okay yan. At napapanatili mo yung relasyon mo sa Panginoon. Pero sabi niya, hindi sapat yan. Hindi sapat yan. Kailangan pa rin ng gawa. So according to Matthew 25, we may not have received 2 talents, or we may not have received 2 talents or 5, but we have all received at least 1 talent, at least 1 spiritual gift from the Lord. We cannot say that we are not saved, that we do not have the Lord's life, or that we do not have the Holy Spirit. As a result of our having received these things, we have at least 1 talent, and we must use this talent properly and gain a profit for the Lord. Okay, so ang pinag-uusapan dito yung mga believer. Lahat ng believer ay may buhay ng Panginoon. At lahat ng mga ng believer, may Holy Spirit sa loob niya. At sapagkat meron tayong buhay ng Panginoon, Spirito ng Panginoon, at least, pwede mong sabihin na meron kang maski na at least 1 talent. So, walang believer na hindi nakatanggap ng talent. Kasi meron silang spirito Meron silang buhay ng Panginoon. No? Siyempre, may talent sila. Pwedeng isa lang. Pero yung 1 talent na yan, dapat gamitin mo yan sa kapuspusan ng paggamit. At walang pwede magsabi na hindi ako naglingkod kasi wala akong talent Hindi pwede yun. Lahat meron. Kaya walang lusot. Lahat meron. Lahat mayroong at least 1 talent na pwede nilang gamitin, okay, upang magkaroon ng resulta sa kanilang pagdulog sa Panginoon. Amen. Okay. So the Bible shows that after the one who received 5 talents gained another 5 talents, the master said to him, "Well done, good and faithful slave." So merong mga 5 talents.
So doon sa parable na pinakita ng Panginoon, yung 5 talento, nagpagal siya. At may bunga. 5 talento rin ang nag-gain niya. At nung siya ay humarap sa Panginoon, sabi ng Panginoon, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Aprobado yan. 5 talents, nagpagal, ginamit, nakagain din ng 5 talents. Parang negosyo. Binigyan ng Panginoon ng kapital. 5. Okay, so yung tao, nagpagal, ginamit niya yung kapital. At may profit siyang 5. Hinarap niya sa Panginoon. Good, natuwa ang Panginoon. Pagkatapos nito, sabi ng Panginoon, enter into the joy of your master. Pumasok ka. Ano yung pumasok? Pumasok ka sa kaharian. Tamasahin mo ang kasiyahan ng Panginoon. Amen. The one who received 2 talents likewise gained another 2 talents. They both served the master faithfully and used their gifts to the fullest extent. In the same way, when we use the life, the Holy Spirit, and the talent we have received from the Lord, there will be a full result. So yung the 2 talents, nakagain din ng 2 talents. Enter into the joy of the Lord. Pero ang nagka-problema yung 1 talent. 1 talent. Hindi niya ginamit. Hindi dahil hindi magagamit. Hindi dahil wala siyang talent. Kundi meron siya isang talent na hindi niya ginamit. Kaya nung dumating siya sa Panginoon, 0 result. Walang labor. Kaya ang Panginoon, nagalit. Ano sabi sa kanya? Masama at tamad na alipin. Kaya yun yung paghahatol. Yun namang enter into the joy of your Lord, yun ay reward. Kaya, mga kapatid, malinaw ito. Kailangan naiintindihan natin ito. Hindi natin pwedeng sabihin, since naligtas na tayo, wala na tayong problema. Hindi. Tayo ay nakaharap. No? Sa darating na panahon sa isang paghuhukom. Kaya paghandaan natin yan. Anumang kaloob na binigay sa atin, gamitin natin palagi. Gamitin natin. Pag ginamit mo yan, magkakaroon yan ng resulta. Amen. We should never think that once we are saved, we will have no problems. Actually, the way we serve the Lord and work for the Lord after we are saved is a great matter. In 1 Corinthians 3, Paul says, let each man take heed how he builds. Amen. So dito naman sa Corinthians, okay, hindi naman pinag-uusapan dito yung may work o walang work. Ang pinag-uusapan dito ay may work. Pero paano mo isinagawa yung work mo? Kaya sabi rito, take heed. Take heed. Let each man take heed how he builds. Yung builds dito, ayun yung service natin. So ang ganda. Ang service natin, mga kapatid, sa loob ng Eklesiya ay isang pagtatayo, gawain ng pagtatayo. So yan ay isang hint na ang tamang paglilingkod ay paglilingkod na nagtatayo. So si Paul sabi niya, paano ka nagtayo? Kaya lang, anong uri ng pagtatayo ang isinagawa mo? So, ulitin ko to, ang service na binanggit ni Paul ay isang service ng pagtatayo. Halimbawa, ang magandang illustration, yung nagtatayo ng gusali, building, yan, nagtatayo yan. Yan ang service natin ngayon, nagtatayo tayo. So, dapat ang service mo ay nagtatayo. Ano bang klaseng work ang ginagawa mo? Dapat nagtatayo. Hindi sumisira, kundi nagtatayo. Hindi tayo nagdi-demolish, kundi nagbi-build tayo. Pinupuntahan ng mga kapatid, tinatayo sila. Tungo, saan? Sa gusali ng Panginoon. Tinatayo sila dyan, dinadala sila dyan.
binibuild sila. Napaka-unique na work ito. Ang work natin, mga kapatid, nagtatayo. Nagtatayo. Kung ang iyong work ay walang kinalaman sa pagtatayo, medyo delikado yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nagdadala ka ng tao sa eklesiya. Di ba? Nagdadagdag ka ng tao sa eklesiya. Nagpipreach ka ng gospel, dinadagdag mo sa eklesiya. Nagtatayo ka. Nagtatayo ka. Yung na-save mo, inaalagaan mo. Pinapastol mo, sineshepherd mo. Nagtatayo ka. Kasi lahat ng gawain natin ay hindi dinadala yung tao sa sarili natin. Ay, ang dami ko nang nag-gain, ang dami ko nang kaibigan, ang dami ko nang ka-close. Ito, mga body-body ko na sila. Hindi yan nagtatayo. Kailangan lahat ng fruit tungo sa eklesiya. Nagtatayo yan. So, yan yung unique na work natin. Pero, meron pa rin problema. Sabi niya, this means that we must all take heed concerning our work. We must build with gold, silver, and precious stones, or with wood, grass, and stubble. One day, the nature of our work in every service to the Lord will be tested by fire. Nagtatayo, pero mali ang material. Mali ang material. So yung una, sinasabi ko, dapat meron tayong work. Tama yan. Kasi pag walang work, automatic, punishment yan. Okay. Pero kung may work ka naman, dapat ang work mo ay nagtatayo. Okay, so yun yung ano. Kaya sabi niya, build. Nagtatayo. Pero kung nagtatayo ka naman, dapat tama yung material na ginagamit mo. Yung tamang material ay gold, silver, and precious stone. Yun naman maling material, sabi rito ay grass, wood, grass, and stubble. Okay, so ang work natin, mga kapatid, itetest siya. Itetest siya ng apoy. Ang gold, silver, and precious stone, kaya niya yung test ng apoy. Hindi siya masisira, hindi siya masusunog. Pero yung kahoy, wood, grass, and stubble, masusunog yan. Ibig sabihin na meron kang pagtatayo, pero yung ginamit mo material ay mali. Nung tinest siya ng fire, nasunog siya. Kaya magsasuffer ka dyan. Wala ka ring reward dyan. Oo. So ano bang ibig sabihin nito? Sa typolohiya, mga kapatid, ang gold, silver, and precious stone ay sinasagisag ng triune God. Nang ibig sabihin, sa ating mga pagpapagal, okay, ang ating pamamaraan ay ang tres-unong Diyos. Nagpapalakas, nagbibigay ng sigla, katalinuhan, at dyan tayo namumuhay, at yan ang ating pamamaraan ng ating pagtatayo. Tinatayo natin ang lahat ng bagay, hindi ayon sa ating natural na buhay na sinasagisag ng kahoy, damo, at pinaggapasan. Kung marami kang paggawa, pagtatayo, pero ito ay mula sa iyong sarili, sa iyong natural na buhay, sa iyong natural na kakayahan, sa iyong sariling pamamaraan. Okay? At ang kasaklawan mo ay hindi ang espiritu, kundi ang iyong sarili. Ang iyong pagtatayo ay hindi maaaprubahan ng Panginoon. No? Kaya, baksak. No? At sa panahon na yan, ito ay ipapakita sa iyo ng apoy, no? Na ang iyong ginamit sa iyong pagtatayo ay hindi ginto, pilak, at mahahalagang bato na sinasagisag ng tres-unong Diyos. Kaya kung gusto natin maglingkod sa panahon na ito, gusto natin gumawa. Okay? So kailangan marami tayong panalangin, pag-iensayo ng Espiritu, pakikipag-isa sa Panginoon. Ang ating pamamaraan ay ang ating Espiritu, na kung saan ang tres-unong Diyos ay nananahan. Hindi ka bumabaling sa laman. At ang iyong paggawa ay pagtatayo, na kung saan ang iyong bunga, okay, ay nagiging bunga ng eklesiya para sa pagtatayo ng katawan ng Panginoon.
So yan, ang last part na pinapakita sa atin dito. No? Kaya dapat maging ayos tayo. Kung wala ang salita, wala ang Biblia, hindi natin malalaman itong mga pag-aatas na ito. Maraming tao ngayon, sige ng sige, sige ng sige. Kaya sa Matthew 7, alala ko sabi ng Panginoon, on that day, sa araw na yan, maraming tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, gumawa kami, nagpalayas kami ng demonyo. Nagpalayas na. Nangaral kami, gumawa kami ng mga gawaing ng mga tanda, miraculous, kung ano-ano. May gawa. Di ba? May pangangaral. Nagpalayas pa ng demonyo. Oo. At gumawa ng mga tanda, milagro. May gawa ba? Meron. Hindi wala. Meron. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi gumagawa. At tumatawag pa ng Panginoon, Panginoon. Sinabi rin ng Panginoon yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Kayo ay mga manggagawa ng katiwalian. Ay, nako. Katiwalian. Parang panahon ngayon, ang daming gawa, pero katiwalian. Kaya sa panahon na yan, hindi sila lulusot doon sa judgment seat. Ano ang dahilan? Sabi ng Panginoon, sapagkat hindi nyo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Magtayo. Sa pamamagitan ng ano? Ginto, pilak, at mahalagang bato. Ano yan? Yan ang tres unong Diyos. Na siya natin ginagamit. Siya natin pamamaraan. Ang siyang pamumuhay natin. Ang lahat-lahat sa atin, tayo ay nakikipag-isa sa tres unong Diyos upang lahat ng ginagawa natin ay maaprubahan ng Diyos. Kaya huwag kang banat ng banat. Amen. Okay. Only the work that is of gold, silver, and precious stones will remain. Pag daan ng apoy, andyan pa rin sila. Mas luminis pa yung ginto at pilak. At yung precious stone, hindi mo kaya sunugin yan. Paano mo susunugin yung diamond? Hindi mo masusunog yan. Mauubos ang kalan mo dyan, ay ang gas, ang stove mo dyan. Hindi mo matutupok yan. Pero yung kahoy, yung damo, yung pinaggapasan, matutupok yan. At yan ay isang kahihiyan sa manggagawa na ang iyong gawain ay natupok. At dahil dyan, ikaw mismo ay magdudusa. So, yan. Hence, Paul says, if anyone work, which he has built upon the foundation remains, he will receive a reward. Kapag nanatili, ang kanyang gawain, nanatili, ibig sabihin hindi natupok, siya ay gagantimpalaan. Apart from salvation, there is also the matter of reward. The matter of salvation has already been resolved. Tapos na yung issue ng salvation. Na-regenerate na tayo, napatawad na tayo, na ligtas na tayo sa walang hanggang kapahamakan. Resolved na yan, yung salvation. No? Hindi tayo katulad ng ibang Kristiyano. Palaging save, save, save. Palaging pinipreach yung gospel sa mga believer. Kailangan mo maligtas, kailangan mo maligtas. Oo. Yan ay misanan lang. Hindi naman yan paulit-ulit. Kapag ikaw ay nanampalataya, na-save ka na, hindi ka na mapapahamak. Mali yung mga pagtuturo na na-save ka na, mawawala ka pa uli. So mayroong mga nagtuturo, kung ikaw ay tumiwalag, tiniwalag, hindi ka na maliligtas. Wala mga ganyan teaching. Ang na-save ay na-save na. Pero, yung bagay ng reward, hindi pa na-desisyonan yan, hindi pa na-resolve sa buhay natin yan. At yan ay magkakaroon lang ng desisyon sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. No, kung tayo ay magtatanggap ng gantimpala o ng punishment, hindi pa natin alam.
Pero itong panahon na ito, okay, paghandaan mo siya, magpagal ka, di ba? Gumawa ka, maglingkod ka. Pero sa iyong paglilingkod, dapat ito ay isang paglilingkod ng pagtatayo. Ang pagtatayo, mga kapatid, ay ang pagdadala ng mga naligtas na tao tungo sa sambahayan ng Panginoon. Bagamat ako, may mga naligtas na alagaan ako. Pastol ako. Hanggang ngayon, sa edad kong ito, nagbibisita pa ako ng mga tao. Pumupunta pa ako sa mga bahay. Kaya busy ako. Ginagawa ko pa rin yan. Pero lahat ng mga pinapastol ko, saan sila humahantong? Sa buhay eklesiya. Wala akong kabady-bady, ka-close na, niligtas kita. Dapat, eto, papakainin mo ako sa labas, i-treat mo ako. O bigyan mo ako ng mga pabor. Wala. Wala akong ganyang, wala akong ganyang aspekto ng buhay. Kundi lahat masaya ako nakikita na lahat ng mga tao na pinaglingkuran ko nadala sa buhay eklesiya. Iba't ibang lugar, kapanahunan, at hindi ko pa din naman alam kung aprobado ako ng Panginoon. Hindi ko pa alam yan. At ayoko mag-declare ng ganyan. No, hindi ko kaya ring i-declare. At patuloy pa rin ako nagpapagal sa Panginoon. Patuloy pa rin. Kaya ito ay isang encouragement na hindi tayo pwedeng huminto. Hindi ka pwedeng huminto sa pagpipreach ng gospel. At kung nagpipreach ka ng gospel, dapat alagaan mo siya kung na-save siya. At ang iyong pag-aalaga, pagpapastor ay tungo sa eklesiya. Hindi ito pagpaparami ng kaibigan at mga ka-close na tao. Hindi. Hindi ito ay isang pagtatayo. At sa panahon ng ating laboring, hindi tayo umaasa sa ating sariling puwersa, lakas, laman, talino, karanasan. Wala iyan lahat. Ang inaasahan lang natin ay ang tres unong Diyos. Okay. Ang meron lang tayo ay ang tres unong Diyos. Yan ang ating material sa ating pagpapagal. Amen. Salamat Panginoon sa mga paalala na kung saan ikaw ay babalik, na kung saan kami ay dudulog sa iyong luklukan ng paghahatol. Nawa sa panahon na ito, Panginoon, maging mga tamang tao kami, mga taong nagpapagal, nagtatayo, at kinukuha ang tres unong Diyos bilang aming unique na material sa panahon ng aming mga paglilingkod. Amen.